Nako, trip-trip lang daw. Naku, madalas nating marinig yan. Pero paano kung ang trip ninyo nakaperwisyo ng literal na trip ng naghahanap buhay? Huli sa video ang panghaharas ng hindi bababa sa 8 kabataan sa isang pampasaherong jeep sa Taytay, Rizal. Kita sa kuha ng kamera na pinalibutan ng mga ito ang jeep at ang isa sa kanila may dala pang malaking bato na tila pinupukpok sa isang pasahero. Ayon sa barangay, nasa edad 14 at 15 ang mga kabataan sa video. Wala naman daw naganap na pagnanakaw at iniimbestigahan pa ang insidente. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Naku, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano pong pwedeng kaharapin ng mga batang ito kahit pasabihing walang nanakaw o nasaktan sa kakaibang trip nila? Well, of course, napaka-unjust vexation ng mga ginawa nila. Nakakainis, nakakaharas. Although as a general rule, alam naman po natin na exempted pa sa criminal liability ang mga nasa edad 15 anyos pababa, walang kulong. So, sa gusto natin o hindi, ang tingin ng ating batas ay hindi pa talaga mature ang isipan ng mga ito para malaman ang kanilang tunay na ginagawa. At kung ilalagay kaagad sa piitan ng mga murang isipang bata na ito, ay baka lalo lamang mapariwara ang buhay kung ikukulong agad at isasama sa mga ibang hardened criminals. Of course, marami mga hindi sumasang-ayon dito kasi nga ay tila lumalakas lamang daw ang mga loob ng mga ito para gumawa ng kalokohan. Pero hindi naman natin masasabi na wala talagang consequence ang mga ginagawa nila. Unang-una, buti na lamang na walang nasaktan o walang nanakawan at walang damage na nangyari. Dahil wala namang criminal liability ng mga ito, pero meron pa ring civil liability na tinatawag in case na merong kailangang bayaran by way of damages at ito ay magiging pananagutan ng kanilang mga magulang. Pangalawa, sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act na naamendahan rin ng Republic Act 10630, nakasaad na kahit wala pang criminal liability ang batang may edad 15 anyos pababa, dapat maaari siyang sumailalim sa intervention program kung ma-involve ito sa ganitong klaseng insidente. Yung mga opisyalis natin, mga polis, mga barangay officials sa LGU, hindi dapat kaagad pawalan na agad o baliwalain ang kaso porket may 15 and under ang involved. Kailangan din malaman ang circumstances ng bata at itala ang pangyayaring ito. Dahil sa ilalim ng batas, kailangan din pag-aralan kung dapat bang magkaroon ng counseling o ibang intervention ng bata. Kailangan ding tingnan kung may pagkukulang ba ang mga magulang. Baka naman ay abandoned o neglected children ng mga ito, kaya't kakalat-kalat sa daan na naghahasik ng lagim. At kung uulitin pa ng mga batang ito ang mga kalokohan nila, baka dapat pag-aralan kung mas intensive na intervention program ang kailangan o baka naman dapat i-commit na sa tinatawag nating Bahay Pag-asa kung kinakailangan. Yung Bahay Pag-asa po parang special child institution or agency para sa mga kabataan na in conflict with the law. Attorney, 14 to 15 years old lang mga sangkot dito. Maaari bang may pananagutan din ng mga magulang ng mga kabataang to? Of course, maaaring may pananagutan nga mga magulang ng mga menor de edad na kabataan. Kailangan nilang panagutan ang mga ginawa ng anak nila in case nga, na tulad ng sinabi natin, may civil liability na kailangan nilang bayaran. At tulad ng sinabi natin, kailangan tingnan kung nandyan ba talaga ang mga magulang ng mga to. Baka naman sila ay abandoned, neglected children, baka dapat i-commit ang mga bata sa alaga at proteksyon ng DSWD o ng mga child caring facility. Kailangan din ng kooperasyon ng magulang in case sabihin halimbawa ng korte na dapat sumailalim sa intervention program o counseling ang mga batang ito. In the end, gusto natin siguraduhin na merong nagbabantay, nagtuturo at gumagabay sa mga batang ito para masiguro na hindi naman maging panganib ang kanilang mga anak sa kanilang mga sarili o sa mga taong nasa paligiran nila. Trip-trip lang, huwag na, nakaka-bad trip lang yan at walang magandang paghahantungan. Mag-aral na lang kayo. Ang mga usaping batas at saka parang usaping magulang, di ba? Bibigyan po nating linaw dito. Alam niyo na, para sa kapayapaan ng pag-iisip, huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.
ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel, bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.